Hello, so ito yung reading natin for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Pagpasensyahan mo na kung wala akong stand ngayon ha, kaya medyo malapit talaga yung cards. Anyway, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do subscribe, hit the notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpabook ng personal reading, Madam P. Ayan, Madam Space P, hashtag Madam P TV. Sa Facebook, i-search mo. And dyan ka pwede mag-inquire ng personal reading. So, let's start. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Timeless, love reading. Comment na lang kayo dyan sa baba. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. The Magician at saka the Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck is the Temperance. Ayan. So, nakita natin yung main energy mo ngayon. You are, parang nailalabas mo ngayon yung creativity mo eh. Ini-enjoy mo lang sarili mo, yung iba sa inyo, financially, pwedeng ganun. Kahit hindi naman malaki yan, kahit mga maliliit na paggastos, yan yung iba na ginagawa sa sarili. Kasi ito yung makakapagpasaya sa'yo eh. And you do have the temperance. Hindi ka rin naman nagmamadali regarding sa mga bagay na pwedeng magbibigay lang ng pressure sa'yo. So, ngayon, parang in-enjoy mo lang yung sarili mo, yung mga bagay na nasa harapan mo ngayon, parang gano'n. Including money. Kung ano yung meron ka, yun lang. Hindi ka na parang hindi mo ipe-pressure yung sarili mo na, dapat makuha ko to, dapat ganyan, gano'n. Medyo nabago yung isip mo dito or nabago yung ano mo eh. Maybe in the past you are masyadong nagmamadali, pinipressure yung sarili, overthinking, ganyan, yung mga ginagawa mo dati na parang hindi naman nakatulong yung mga ganun eh. Bagkus na stress ka palalo. Kasi of course, sabihin na natin, when it comes to career, yung iba pati love eh, minadali. Tapos ang ending, pagdating doon sa huli, nandun yung pagsisisi, nandun yung sana pala, ganito yung ganito, ganyan. So, ngayon, nandito ka na sa lie-low lang, sige lang, enjoying ko lang kung ano yung process. And yung iba, ganun din sa pagkita ng pera. Kasi yung iba, money matters to. So, nandun yung slow down energy coming from you. And enjoy, nag-enjoy lang, enjoyment na ginagawa mo with regard sa mga bagay sa buhay mo ngayon. Whether love, money, career, or do sa mga bagay na gusto mong matutunan, etc. So, the person that you're dealing with for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, ayan, pagpasensya mo na yung ano tawag dito, paglabo ng camera. Nag-autofocus kasi siya. Anyway, 8 of Cups, 5 of Cups, bottom of the deck, 3 of Swords pa pala is also here. And then bottom of the deck is Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. So, hindi ko, yung iba sa inyo pwede kasing this could be a person in the past or present person or pwede may connection pa sa inyo or pwedeng nawala or nag-end na yung connection sa inyo na itong taong to. Anyway, pag natitigilan ako, uminom ako guys. Dalawa yung iniinom ko dito. Isang tsaa at saka isang tubig. Yan. Anyway, 5 of Cups, 8 of Cups, at saka 3 of Swords. Sobrang sad ng energy niya. Kaya nga ako napainom eh. Bago ko sabihin, parang iba yung energy. Grabe yung person na to. With the 8 of Cups, nabaliktad yung sitwasyon or yung kind of thinking ninyo ng person na to. Kumbaga, kung ano ka dati, ganito siya ngayon. Pwedeng siya yung nagmamadali, siya yung masyadong overthinking pagdating sa future, siya yung
broken. Broken sa mga pangyayaring nangyayari sa buhay niya. Kasi parang yung iba sa inyo, tong person na 'to is parang pabagsak yung energy niya, eh. 'Di ba? Hindi niya in-expect na ganito. Yan yung iba, puwedeng nangyari na nga yung mga choices, nangyari na yung mga pagmamadali, nangyari na yung, um, may mga bagay na itinago and then nagkakaroon ng mga revelations, yung mga gano'n. And pinagsisisihan ng person na 'to yon. May mga bagay siyang gustong kunin. Yung iba walang kinalaman sa'yo yon, or may mga bagay siyang gustong makuha. Yung iba puwedeng may communication sa inyo, yung iba wala, ha. So, yung iba na walang communication, parang gusto niyang manguna ka or ikaw yung mag-message, makipag-communicate sa kanya, parang gano'n. Lalo na in the past, kung nasanay siya na ikaw yung laging gumagawa ng action regarding dito. 'Di ba? Yung nakikipag-connect or communicate. So, puwedeng nasanay siya na gano'n, na ikaw yung gumagawa ng paraan. So, gusto niya ng gano'n ulit or mabalik yung gano'n. But you are the Page of Pentacles. Wala kang pakialam. Part of you is wishy-washy pagdating sa connection na 'to. Wishy-washy. Kung wala kayong connection or communication, ganun din. Parang wishy-washy ka din. Kumbaga, maniniwala pa ba ako sa connection namin? Tapos mamaya-maya asang-asa ka na naman, na parang iniisip mo, oh, maniwala kaya ako? Kasi parang may something pa rin, eh. Tapos yung iba na naman sa inyo, ayoko na, mag-move on na ako, or kalimutan ko na taong to sa past na ito. Kasi nakaka-stress lang siya, eh. So, nandun yung wishy-washy energy mo. Anyway, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Spirit guides, angel guides, please tell me emotion ninyo sa isa't isa. Strength card is here, followed by the Four of Wands. Emotion ninyo sa isa't isa. King of Swords. One more card. The Judgment. Bottom of the deck is the Page of Swords. So nakikita natin dito, Four of Wands, Strength card. Yeah, tinatry mong i-rebuild yung sarili mo na nag-e-enjoy ka. Kumbaga, ayaw mo ng stress. Yung iba, nire-rebuild mo yung stability mo, career mo, home mo, na gusto mo yung ginagawa mo, hindi yung nape-pressure ka. Yung iba, pwede may kinalaman sa business, may kinalaman sa sabi ko nga, may mga inaaral pa, eh, no? Pero, hindi na ito yung tipong, ay, pagpupuyatan ko to, kailangan matapos ko to, ganito, ganyan. Yung pe-pressure mo yung sarili mo, hindi. Mas nakikita natin na you have already learned from your mistakes in the past. You have already learned from your experiences. Ayan, ang dami. Ang dami mong pinagdaanan bago ka maging ganyan. Pagdating sa connection, I feel like parang yung iba kasi ine-enjoy mo na lang din. So, kung wala yung person na to sa connection niya, or wala siya sa buhay mo ngayon, walang connection, walang communication, it feels like, okay, kung ano yung nasa harapan ko ngayon, kung ano yung nakakapag-entertain sa akin ngayon, nakakapagpasaya sa akin ngayon, kahit wala ka, dun ako. Kasi, bakit ako mag-iisip, or bakit ako mape-pressure na pipilitin ko yung sarili ko maging better? Kasi maaaring pag naging better ako, tsaka ka dumating or bumalik sa buhay ko. So, hindi na ganun, eh. Hindi na ganun yung nakukuha nating mindset sa'yo.
Maybe in the past, ganun. You feel like, kailangan mo maging better for this person. Kailangan mo maging better para bumalik siya. Or, yung iba kahit spiritually, no? Naririnig mo sa mga readings na parang, ganon, twin flame, soulmate, parang yung iba sa inyo, nakaka-relate ako dyan, oo nga, dapat maging mas better ako, ganyan-ganyan. So, na-pressure ka ngayon. So, this time, hindi na ganon yung nakuha natin. Mas more on, having fun energy. Embracing the moment. Person nakakonect mo, judgment and king of swords. Ay, ngayon niya nare-realize yung mga hindi niya pala kaya. Kasi in the past, parang masyado siyang kampante. Ay, kaya ko to, ganito, ganyan. For example, no, yung pagtatago, pagkalimot, or pag-iwas sa'yo, might be, feeling niya kaya niya yun eh. Yung mga hindi makipag-connect, communicate, mag-check sa mga kung ano nangyayari sa ginagawa mo, etc. So, feeling niya hindi niya kaya yun. And I feel like, nagmatigas din siya sa connection. And, naging, how would I say this? Parang matigas sa connection na to. Masyado siya nagmatigas sa connection na to. Yun. And, although, nangyari, nagmatigas siya, pero, I feel like this person is missing you, missing the feeling nung time na, maybe okay yung connection or communications ninyo. Yung iba, may communication pa eh. Pero kasi, hindi siya ganun ka-active or hindi ganun ka-okay, ka-connect, kausap. Kasi honestly, with the Page of Swords, emotionally immature yung person na to. Lalo na kung meron siyang experience na may kinalaman sa mother. Minsan, pwedeng yung mother niya mismo or yung nagpalaki sa kanya or mga mother figures sa buhay niya. Lalo na kung may experience siyang ganon or lumaki siya sa striktong magulang or broken family. So, ganon. Parang may experience with regard sa mother. Ito yung nagiging dahilan para yung person na to hindi siya emotionally makapag-open up. Kasi wala siyang kinalakihang maayos na sabihin na nating nanay eh. 'Di ba? Iba yung naging pananaw niya sa mother or mother figure sa buhay niya. And, sa astrology kasi, mother represents the moon. Okay? And also, nagre-represent din na yung moon naman ng emotions. So, ibig sabihin, nakakaapekto yung karanasan niya with regard sa kanyang nanay or sa kanyang mother or sa nakalakihan niyang pamilya sa kung ano siya ngayon. And kung bakit ganyan siya, physically, emotionally, ay dahil hindi naging okay yung mga experiences niya in the past with regards dito. I'm feeling like really lungkot na energy dito sa taong to. Parang gusto ka niya kausapin. Ganon yung energy. Lalo na kung ang daldal niya, kung siya yung tipo na tao madaldal talaga, maybe kung hindi man sa social media or sa message, chat, or pwedeng sa call, when you hear this person talk, manonotice mo, ang daldal niya. Mas madaldal siya sa akin, mas marami siyang sinasabi, parang ganong energy. So, lalo na kung siya yon, pwedeng hindi siya magaling mag-reveal ng feelings or emotions or hindi siya magaling pagdating sa chat or
whatever. Pero pag nakita mo siya or nag-usap kayo, mas magaling siyang mag-deliver ng words, ng messages kesa sa'yo. Pwedeng ganun. So what will happen in the future for the both of you? In the near future for the both of you. Hopefully, ma-appreciate mo tong reading. Mag-comment ka naman dyan sa baba. 10 of Cups and the 8 of Wands. Ace of Wands is also here. Okay. Wait lang ha. I really do love this card. Alam mo, this is the newest sa aking collection of cards. So, I love the message na nakukuha ko dito. Kasi every card or every deck has different energies and different pictures na nagbibigay ng another istorya. So, nakukuha ko yung magandang energy dito. Anyway, you do over the 6 of Swords, the 8 of Swords, and the 2 of Swords. Unfortunately, hindi ko makapakita sa'yo, no, ng maayos yung cards kasi nga, wala akong stand talaga. Ito lang yung available kong stand. Depende kasi sa location yung stand. Yun, sa location ko ngayon, wala akong stand. Alam niya ng ibang nakakanood na sa akin, ipabago-bago ako ng setup. Ayan, kasi iba-iba yung location kung saan ako makapag-reading, yun na yun. Anyway, balik tayo sa reading. Ang komportable kong kausapin kayo, no? Kasi iba sa inyo tagal lang nakikinig sa akin eh. Na to the point na parang lagi ko nakukuha yung energy nyo, parang magkakilala na tayo. Pag nagkita nga tayo, parang, uy, iba. So, yung iba, matagal na naka-follow sa akin. So, i-comment mo naman dyan kung ikaw yun. Kasi sobrang tuwan-tuwa ako sa energy mo. 8 of Wands, 10 of Cups, Ace of Wands. In the future, 8 of Wands. Oh, wow. Nakita ko ng follow. Or someone is following you. Energy. Ace of, this could be a new person. This could be, yung iba, lalo na kung nasa social media ka, yung content creator or what. This could be a new follower. And yung iba naman, this could be, kung hindi new follower, ang energy kasi niya is a new person. And with the 10 of Cups, mamahalin ka. Not in a bad way. It could be, mamahalin ka, gustuhin ka niya. And yung iba, hindi lang sa social media ha. Kunin mo lang yung magre-resonate. If you are into social media, it could be people, new people, not only particular person. There's a lot of people na magfa-follow sa'yo, magugustuhan ka kung ano ka, kung sino ka, kung ano yung meron ka. Okay? Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo because they love you for who you are, for what you do, etc. Okay, you have to manifest that. Pero yung iba naman, kung hindi ka naman into social media, it could be people in your life na actually itinatry mo na hindi masyadong makipag-connect or may pag-iwas kasi I don't know, you're focusing on yourself eh. Hindi ka na kasi para mag-focus sa ibang tao. Parang this time, you're giving everything sa sarili mo naman. This could be a new friend na paparating. Or yung iba, if you have business, new employee, new staff. Pero nandun yung, may boundaries, hindi pwede na mag-cross kayo sa boundaries, eto lang yung kaya kong ibigay sa inyo. Kasi nga, nagiging maingat ka na kung sino yung makaka-connect mo, makaka-communicate mo, kung ano yung energy na ibibigay mo sa kanila. And the same, the same then, if you're a social media creator or what, ganun din, parang nandun na yung limitations kasi
giving too much in the past, nakaka-drain nakakapagod for you. Pagdating sa love, nakakita naman ako dito ng mga taong minamahal mo. And this could be family members or particular person or people in your life na kung ano yung ibibigay nila, yun din yung ibabalik mo. I don't know if you do have Libra in your chart, but I feel a lot of Libra energy sa'yo. Yung Libra kasi balance yan balance. It represents a weighing scale. Ngayon, balance yan. And imagine yourself na nakaupo doon sa isang other end ng weighing scale, and the other one is yung mga tao or yung person na kakonect mo. So, kung ano yung binibigay niya na love, yun lang din yung ibibigay mo. You're not giving too much kasi alam mo na sa sarili mo na pag nag-expect ka ng kabalit or ng balik, baka hindi rin naman ibalik sa akin yun. 'Di ba? So, nandun yung kung tama lang talaga. You know how to protect your energy. And naka-center ngayon yung energy mo sa sayo mismo, sa sarili mo. Person na kakonect mo, this person is really frustrated. Ayan, nakakakuha tayo ng frustration dito. Siya ngayon yung nagpupumilit. Pinipilit niya mag-move on. Maybe in the past, ikaw yung ganun. Kaya ako natatawa. Kasi in the past, yun yung energy mo ikaw yung nagpipilit, pilit. Ganto ganyan. Tapos ngayon ang ending, siya ngayon yung pinipilit niya yung sa sarili. Kalimutan mo yun. Huwag mo isipin yun, ganto ganyan. Mag-focus ka sa mga kung ano yung nasa harapan mo ngayon. Pinipilit niya na mag-move on. This past person, Two of Swords, ayan. And I feel like nauobliga din siya. Decision niya yun, parang nagdi-decision siya ngayon about regarding moving on kasi hindi niya rin alam kung anong gagawin Maybe because of the situation. Kasi stuck yung energy niya. Stuck yung energy ng person na to. And pinipilit niya ngayon. Wala siyang choice. Parang ganun. Someone is, eto, two of Swords to. Pero hindi ito yung energy ng card na nakukuha ko. But rather, isang card na Two of Swords din, pero in other cards na meron ako, other deck. Pero yun yung nakikita ko ngayon. Kaya kung ano yung message ng card na yun yung nire-read ko. So, ayun na, balik tayo dun sa reading. Nandun yung pressure sa person na to. Alam niyang hindi niya kayang kalimutan ka, pero pinipilit niya sa sarili niya, hindi, kalimutan mo yan, ganito, ganyan. And yung iba sa inyo na kung may connection pa kayo, yan doon din yung pressure na wag mong isipin yon. wag kang masyadong mag-isip tungkol kay Virgo. Isipin mo yung mga nasa harapan mo ngayon. And to the point na inuutusan niya yung sarili niya, ops, bumabalik ka na naman sa pag-iisip sa kanya, wag mo isipin. Pinipilit niya yung sarili niya, nakalimutan ka, pero alam niyang mahirap. Kasi, nandun yung longing Nandun yung paghahangad. Diba? Okay lang mas madaling kalimutan yung taong may galit ka, may inis ka, nakakainis yun, parang gato. Ang daling mag-focus sa ibang bagay, diba? Pero yung sa kanya kasi, kaya ang hirap makalimutan. Kasi nandun yung paghahangad niya na makausap ka, makasama ka, maka-video call ka, parang ganun. Pero, wala. Pinipilit niya yung sarili niyang wag hangadin yung mga bagay na yun. So anyway, thank you for watching. I love you all. Sana nagustuhan mo yung reading, na-appreciate mo yung video. Kahit kulang yung aking kuko. Ngayon, natanggal. Ayan, anyway. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.